Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo itong gawa ko na black and gray eye portrait o tawag ng iba crop portrait kasi para siyang nakakrop. Sa paggawa ko nito, same lang halos nung mga ginagamit kong size pag gumagawa po ako ng portrait. Dito ang ginamit ko 3RL, 9M1 at saka 9RM. Hindi na ako gumamit ng malaking size kasi medyo maliit lang yung gagawin natin, tsaka hindi naman nakasama yung ibang part ng portrait na to. So importante lang dito yung pinaka nakasama dun sa pinaka crop niya, tapos yung mata niya, yun yung magpapakilala dun sa design na ginagaya natin. So yan, 3RL lang yung ginamit ko dito sa part ng kilay, sa mata, yung sa mga detail niya 3RL. Tapos mamaya papasadahan ko rin siya ng Magnum yung sa mata para mapalambot natin yung mga part na nadaanan ng 3RL kasi medyo solid yung pagkakagawa natin doon. Para mapatay natin yung pagka-solid niya, malalambutin natin siya gamit yung 9 Magnum. Dito gamit ko dito 9RM. Tapos yan, ganyan yung hagod ko pabaliktad. Ang ganitong technique, makakagawa ka ng medyo malabong shade pag pabaliktad yung hagod mo. Kasi dito medyo iniingatan ko baka mapatapang, kaya paatras na hagod yung ginawa ko. Isa yon sa mga technique din. Halimbawa, gamit mo medium wash sa pang shade. Pagka patras yung hagod mo, medyo malabo lang yung dating nun, hindi ganun katapang. Hindi kagaya pag nag-shade ka nung pasalubong, talagang matapang ang pasok nun. Isa po yun sa mga ginagawa kong technique minsan, lalo na pag gumagawa ako ng portrait tapos merong kailangang haguran na medyo light lang, yung hindi mo talaga kaagad mapupuruhan. Patras po ginagawa ko minsan lang po, hindi ko po laging ginagawa yung ganon. Depende sa posisyon ko. Kung medyo hirap ako sa pwesto at hindi na ako makaikot minsan sa working station sa pwesto namin ni client, ang ginagawa ko minsan paatras yung ginagawa kong shading. So yan, nag-highlights na tayo dito. Sa pag-highlights, minsan hindi po kailangan puting-puti. Minsan pwede nyong gamitin na pang-highlights yung medium white, ganon, o kaya light white. Parang ang diskarte naman doon, sausaw ako sa puti tapos sausaw sa hugasan para hindi siya puting-puti. Minsan subukan nyo yung mga ganon kasi may kanya-kanyang tone din yan yung puti Meron sobrang puti, yung talagang puting-puti na makikita mo doon sa pinaka-design. Meron namang hindi ganong puti, siguro yun yung mga medium lang na yung pagka-white niya, o kaya light lang yung pagka-white niya. Pwede nyo pong gamitin yung hugasan para mapalabo natin o mapalight natin yung mga gamit nating puti. At ito na po yung ating finished product. Maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong konting kaalaman. Pasubscribe po ng ating channel, Nads Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang, maraming salamat.